Guys, wala nang intro-intro. Pag-uusapan lang naman natin yung reason and yung home remedy kapag may mataas na lagnat si baby. So, start na natin ha. Ito ay para sa mga 1 to 5 years old. Sige, salin na natin yung infant. Kasi sa mga patients ko ngayon, ang daming matataas ng lagnat, 39 degree, umabot pa ng 40. Pero usually nasa 39 degree. Hindi naman siguro sira yung kanilang thermometer kasi lahat sila mapa San Fernando, Mexico or Florida Blanca. Hindi ko lang alam sa lalawigan ninyo kung matataas po ba talaga yung mga lagnat ng inyong mga anak. Uso po kasi ang trangkaso ngayon, dengue at leptospirosis. So sa talong sakit na sinabi ko, lahat ng yan, isa sa mga symptoms niyan ay high-grade fever. So, uunahin ko na yung mga reasons kung ano ba yung mga possible diagnosis for high-grade fever sa batang 0 hanggang 5 years old. So, bago yan, syempre kung gusto niyo po ng ganitong content, ako po si Dr. Pedjo Mom, pediatrician, and also Mommy Like You. Kung gusto niyo po ng mga ganitong content, pedio tips, parenting tips, at gabay sa pag-aalaga kay baby, subscribe to our channel, Dr. Pedjo Mom. Sige, huwag na tayong magpatumpik-tumpik nga. Unahin natin na number 1 trangkaso. So, pati sa mga infant, kahit sa mga toddler, nagkakaroon na pa sila ng trangkaso or yung flu virus. Flu. So, di ba sabi ko sa inyo, as early as 6 months of age, pwede na mag-flu vaccine si baby. Meron na siyang protection kapag nabukunahan niya ng flu. Kaya kapag outbreak ng flu or outbreak ng trangkaso, kung magkakaroon man si baby, hindi na siya sobrang lala. Magkakaroon siya ng fever pero hindi katulad yan, high-grade fever, tapos posible pa na magkaroon ng pneumonia. So, napaka-importante ng flu vaccine para ma-prevent yung matataas or mga severe cases ng trangkaso. And number 2 na possible reason for high-grade fever kung bakit mataas nga ang ang kanyang lagnat, dengue. So, ano ba ang mga symptoms ng dengue? So, isa na ang high-grade fever, 39 to 40 degrees Celsius, sumasakit ang tiyan, nagsusuka, sumasakit ang ulo, back pain. Pero sa back pain, sa mga bata, hindi masyado dahil hindi naman sila nagko-complain na ganyan. Sakit ng ulo, yes. Or nagsusuka. Pagsuka ng suka. Ngayon, kapag nagra-rashes na si baby, recovery stage na siya. Pagaling na yung kanyang rashes, pero bantayan pa rin yun kasi sa araw na wala silang lagnat, dun bumababa yung kanilang presyon. At yun po yung binabantayan natin. Yung pagbaba ng BP, hindi man yung pagbaba ng platelet. So, kapag po meron ng fever si baby, tapos sumasakitan siya, nagsusuka, nahihilo, at matamlay, at meron mga pagdudugo, nose bleeding, gum bleeding, bring your patient to the emergency room para mapatest siya ng dugo at saka ma-BP siya. So, number 3, possible reason for high-grade fever is yung UTI. Pwedeng low-grade fever din ng UTI. Pero kapag umabot na siya ng 39 to 40, tapos ilang araw na, sumasakitan siya, nagsusuka, yung infection niya sa ihi, umabot na po yan ng kidney. Ang tawag natin doon ay pyelonephritis. So, pag ganyan, kino-confine dapat si baby dahil idadaan sa swero yung antibiotics niya. Sa mga mas matatanda, pwede naman na maggamot siya sa bahay, pero sa mga ganito, dahil nga may kasama ng pagsusuka, high-grade fever, mas mainam na ma-hydrate siya at saka mabigyan siya ng gamot through swero. Next na possible reason for high-grade fever is otitis media or infection sa tenga. So, isa sa mga ina-examine natin ang tenga, kung meron bang ear discharge yan, kapag sinilip mo, meron mga discharges. Kasi nakakatakot po ang ear infection kapag hindi naagapan. Pwede pong maging brain infection yun or maging meningitis, encephalitis kapag hindi nag-antibiotics agad. So, ang protection po laban sa malalang otitis media or mga otitis media caused by Staphylococcus or Hib, yung bakuna na nare-receive sa center or sa inyong mga pediatrician. Ito yung 6-in-1 or yung Penta, pwede rin. Tsaka yung pneumococcal. Very important po. Para kapag nagkaroon siya ng infection sa tenga, hindi na malala. Hindi siya sobrang lala. Diba, lagi kong sinasabi, kung nabakunahan si baby, hindi ko sinasabi na hindi na siya magkakaroon. Magkakaroon pa rin,
No, kung na-expose man siya, tapos sumabay na mahina yung katawan niya, magkakaroon. Pero meron siyang pang-protection, meron siyang panlaban. Mayad lang yung magiging symptoms na hindi dapat magiging malala. So, yun po yung work ng bakuna. Next, possible reason for high-grade fever, sepsis. Ano po ba yung sepsis? Infection po yun sa dugo. So, saan nakukuha? Na-vlog ko na ito kung yung mga reason for sepsis, tsaka saan nakukuha. Pwedeng UTI ulit, pwedeng pneumonia, pwedeng otitis media. Basta yung sepsis, may pinanggagalingan po yan. Hindi lang siya bigla-bigla na lang nagkaroon siya ng infection sa dugo. Merong sugat yan or merong inflammation, merong infection yan kung saan-saan man parte ng katawan ni baby. So kapag nagkaroon na ng infection sa dugo, magtanong na tayo saan nanggaling. So yun, pinaka-common sa bata, UTI. So high-grade fever to, tapos ina-admit din sa hospital. Yung ibang symptoms ng sepsis, pwedeng fever alone, matamlay, hindi dumedede, nagsusuka, tapos pwedeng sobrang taas ang lagnat, pwede namang sobrang lamig ng katawan niya. Nasa less than 35 degrees Celsius. Next is leptospirosis. Dahil nga nagsunod-sunod yung mga pag-uulan nung nitong nakaraang linggo, tapos mabilisan na flash flood, nagkakaroon tayo ng mga cases ng leptospirosis. Ano ba yung mga symptoms nito? So, calf pain sa mga bata, nagko-complain sila na masakit yung kanilang legs. Tapos, high-grade fever din. Kapag lumalala na, nagkakaroon sila ng jaundice or yung icteric sclera, madilaw yung kanilang mata. Kapag ganun, umabot na yan sa atay. So, nagkakaroon na siya ng Wills disease or Wills syndrome, I forgot. Basta Wills. Tapos, alam niyo po ba, yung complication ng leptospirosis, magkakaroon po ng pagtaas ng creatinine. So, kapag ganun, dapat ma-dialysis siya. Napakasimple lang gamutin ng leptospirosis. Basta nagpapacheck up kayo kagad. At kapag na-assess po si baby, or yung pasyente nyo na may leptospirosis, simpleng antibiotics lang po ang ibibigay sa kanya. Pero kapag lumala ito, nanilaw na siya, naging komplikado na yung kaso niya, wala, hindi na siya mag-okay sa simpleng antibiotics lang. So, yung ibang mga pasyente, nagta-dialysis. Ang mga pneumonia, ang mga ibang kaso ng pneumonia, pwede rin mag-cause ng high-grade fever. Pero, nagkukos din sila ng low-grade fever. Yung mga ibang alam nyo na sakit, pilay, nausog, yung mga pamahiin, hindi dapat sila mag-cause ng, tsaka yung titing, hindi dapat sila mag-cause ng high-grade fever. So, kapag high-grade fever po, pag sobrang taas ng lagnat, mag-worry na kayo dahil baka merong nangyayari sa katawan ni baby. May mga infection. Hindi lang simpleng pilay, simpleng isog, or simpleng titing. Yun. Kailangan ma-investigate siya, ma-work up kung ano yung nagkukos ng high-grade fever. So, magpunta naman tayo sa home remedy. Or ano ba yung pwede nyong gawin sa bahay kapag talagang biglang taas ng lagnat ni baby, sugod-bagod sa hospital? Siyempre, kailangan may gawin muna kayo. Hindi. Dalawa ang pine-prevent natin sa mataas na lagnat or kahit low-grade fever lang. Ang dehydration, tsaka yung possibility na mag-convulsion si baby. So, kapag nagkaroon siya ng high-grade fever, number 1 is paracetamol lang. Actually, ang pag-compute lang ng paracetamol, madali lang. Pero, para maging madali na lang po sa inyo at hindi kayo mag-compute, pwede nyo pong i-follow yung nasa box. Magiging mahirap lang kapag yung weight ni baby ay hindi siya ideal body weight. Kung 1-year-old si baby tapos nasa 15 kg siya, hindi mo susundan dapat yung nasa box. Basta kapag 1-year-old yan, 2 ml. Kapag 2 years old, 2 to 3 ml. Pag 3 hanggang 5, pwede na siya ng 5 ml. Pasok na yan sa range. Meron pa tayong second option kapag high-grade fever tas hindi bumaba yung temp niya sa paracetamol. Pwede po kayo magbigay ng ibuprofen. So, ganun din. Kung 1-year-old, bigay kayo ng 2 ml. Tapos, 2 years old, pwedeng 2 ml to 3 ml. Ganun din. Pero pwede nyo i-follow pa rin yung box. Ngayon, kung hindi bumaba, nagbigay na kayo ng paracetamol, syempre, ang next yung gagawin, kailangan punas-punasan nyo na si baby. Malamig po. Okay lang na walang yelo, basta magiging malamig yung pampunas nyo. Hindi yung warm. Kasi pag warm, magiging mainit lalo yung temperature ni baby. So, kailangan talagang punas-punasin nyo. Huwag kayong titigil hanggat di bumaba yan ng 1 degree. So, magiging masaya na tayo kapag from 39, nagiging 38 na siya.
No? Pero kung 1 hour na kayo nagpupunas-unas, wala pa din, pwede na kayong pumunta ng hospital. Kasi baka nga ma-dehydrate, tsaka yun, yung seizure precaution. Tapos, pwede kayong magpaligo. Actually, pwede yung paliguan ang baby may lagnat para lumabas yung init. Mabilis lang naman. Kung nag-worry kayo sa mga kasama niyo sa bahay, magtago na lang kayo. Yes, tago po. Magtago po kayo. Tapos, mabilis lang. So, makikita nyo yung improvement kahit ilang degree Celsius lang yung bumaba. Bababa yan dahil nga napaliguan nyo na siya. Next option nyo for high-grade fever, lalo na sa mga batang may febrile-related seizure o yung mga nangongorenta, tas nangongonvulsion, pwede kayong bumili ng suppository, paracetamol suppository. Pero alam ko, nire-reseta to. So, pag nalang nagpa-check up kayo sa mga doktor ninyo, hingi po kayo ng reseta ng suppository. Para kapag nagkaroon ng high-grade fever si baby in the future, pwede yun yung ilalagay nyo sa inyong baby sa kanyang puwetan. Para mas mabilis bumaba yung kanyang fever. Kapag yun, sobrang tamlay na, kapag 1 hour na kayo nagpupunas, di pa rin bumababa. Kapag na-conversion, automatic punta po kayo ng ER. Pero huwag kayong magpapanik ha. Tapos, and then next, yung chills, pwede po kayong pwede nyo siyang dalhin sa hospital. Pero dapat, provided na nagbigay na kayo ng pampababa ng lagnat. Paracetamol, ibuprofen, or suppository. And then, yung sponge bath. So, yun lang. Sana po nakatulong po itong video na to. Huwag po kayong mag-atubiling magpa-check up sa inyong mga pediatrician, sa inyong mga doktor. Kung talagang may mga symptoms si baby ngayon, itong video na to ay gabay lamang po sa inyo mga mommies. So, kung nakatulong, huwag niyo pong kakalimutang mag-like po sa video, mag-comment, at mag-subscribe po sa mga hindi pa nakasubscribe. Thank you!